Morning po. Mary po from Radyo Pilipinas. Sir, clarification lang po sa part ko. Kasi sa social media, may mga comparison po ng Yolanda, lalo yung mga taga-Eastern Visayas po. So dahil daw po pareho ng track, so para lang po clarification sa Pag-asa, may comparison po ba? Dapat po bang i-compare? Kasi na-mention din na possible maging typhoon. Para lang po sa kapanatagan ng mga taga-Visayas. Thank you. Hello, maraming salamat po sa tanong. So, almost similar siya sa track ni Yolanda at hindi natin naalis yung possibility na mag-intensify pa ito into typhoon. So, sa ngayon, in terms of intensity, base sa analysis ngayon, mas malakas pa rin si Yolanda. Pero patuloy pa rin itong lumalakas yung bagyong si Tino. So, dahil mainit ang karagatan dito sa may Pacific, continuous pa rin. Dahil meron nga tayong looming La Nina, isang factor din yun na continuous na nagpapalakas sa kanya. Anyway, in view of this, pinapayuhan pa rin natin yung mga kababayan natin. Although nabanggit na kanina, yung mga hindi lang yung sa center track na dadaanan ng bagyong si Tino, kundi abot ito hanggang dito sa may parte ng Masbate, Romblon, hanggang Mindoro. At dito sa south ng track naman, abot dyan dito sa may Surigao hanggang Bohol, yung buong Cebu, yung Negros Island at yung Puerto Princesa, Palawan. So pinaghahanda pa rin po natin mga kababayan natin doon. So hindi siya kasing destructive ng Yolanda? Sa ngayon, hindi natin inaalis yung possibility na maging destructive din ito kasi patuloy pa rin siyang lumalakas. Dagdag ko lang na ang posibleng pinakamataas na storm wind signal na i-raise ay signal number 4. Kapag signal number 4 and 5, ikakibat itong hazard. Like yung storm surge, sinabi kanina, naabot ng more than 3 meters. So, mataas na yun. At maraming mga areas ang posibleng apektuhan. Lalong-lalo na yung mga lugar na under signal number 4. Kasama po ang Tacloban City, sa Leyte, of course, Palo, at marami pang lugar na prone to storm surges. At pinapayuhan natin mga kababayan na maghanda. Lalong-lalo na naninirahan sa mga dalampasigan. Maraming salamat po. Yes, Sir Ariel. Sir, bilang follow-up dun sa tanong po kanina, sinasabi naman sa bulletin nun na hindi nire-rule out yung possibility na umabot ng super typhoon intensity bago mag-landfall. Maraming salamat, Ariel. Tama, hindi natin inaalis yung posibilidad kasi nga medyo may kainitan ang sea surface temperature dito sa may Pacific Ocean kung nasan yung bagyo ngayon. So, nandun pa rin yung tsansa na mas lumakas pa ito habang papalipit at maglandfall dito sa may Eastern Visayas area. Expected po na impact sa Metro Manila, ano pong aasahan at ano yung mga araw na medyo mararamdaman yung mga epektong ito? For the area po ng Metro Manila, no, may kita po natin kanina sa ating center track. Sa mga malalakas po na pagulan, for now wala po tayong nakikita na magiging malalakas po na pag-ulan na tuloy-tuloy dito sa Metro Manila. But may kita po natin dito sa ating center track, hindi po natin inaalis yung possibility na by the time na or tomorrow po ng afternoon hanggang sa Wednesday morning, most likely kapag po nandito na banda sa northern Palawan yung center track po nito ni Bagyong Tino, hindi natin i-roll out na yung possibility na yung trough or extension nito ay maaring umabot at magdulot po ng mga scattered na mga pag-ulan for the area of Metro Manila. Yung shear line po. For now po yung shear line natin, posibleng ngayong araw, yung shear line po yung most likely magdudulot ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila. But for now is mga localized thunderstorms pa lamang po yun. But yun nga po, yung pagdating po ng hapon bukas,
either yung shear line po or yung trough ng extension nito, depende po sa magiging pagtaas or pagbaba nitong ni Bagyong Tino, yung makakaapekto po dito sa Metro Manila. But in general po, tomorrow nakikita natin may mga scattered na pagulan na po tayong mararanasan dito sa Metro Manila. But hindi po siya directly na dulot ni Bagyong Tino. Maraming salamat po. May karagdagan po ang ating kasama from the Hydromet Division. Medyo nakalimutan ko po yung mention kanina, no? Kung titignan nyo po yung track ng bagyo, so dadaan po siya doon sa tinatawag nating mga highly urbanized cities. So hindi po natin inaalis na magkaroon po ng mga tinatawag na pluvial or yung mga urban drainage flooding, yung mga ganyan po, no? So pinapayuhan din po natin yung mga LGUs natin na pwede tayong mag-expect ng mga ganyan po na doon sa mga highly urbanized areas, pag malalakas po yung ulan, ay pwede pong magkaroon ng mga funding doon sa atin pong mga kakalsadahan. Maraming salamat, Ma'am Oyi, sa karagdagang impormasyon. Acknowledge din po natin yung presence ng ating mga iba pang kasamahan from the media, ang DZXL News Chronicle at ang CCN News po. Yes, sir. May katanungan pa po. Mayroon bang itataas na warning signal dito sa Metro Manila po? Hello, good morning. So sa ngayon, kung mananatili sa kanyang projected track natin at kahit dumaan siya dito sa kanyang probability code na tinatawag, maliit pa rin ang chance na magkaroon ng wind signal dito sa Metro Manila. Pero gaya nga sabi ni Miss ni Miss Grace, makakaranas pa rin tayong mga scattered na light to moderate rains dito sa Metro Manila. Yes, sir. Good morning, DWTR 96.7 FM, Ed Tan. Sir, bukas po landfall ng ating bagyo na si Tino. Ito ba ay makaka-apekto or makaka-trigger ng lindol para ho sa ating mga kababayan na nasa Visayas na bukod doon sa paghahanda nila sa pag-ulan, maghanda na rin ho sila sa posibleng magkaroon ho ng lindol sapagkat napaka-prone ho ng lindol ngayon. And si Ma'am Grace po. Okay. In-expect po natin, no, si Bagyong Tino, most likely by midnight or tomorrow early morning, magla-landfall po siya dito sa may, either po sa ilang areas sa Eastern Visayas or sa may silangan ng Mindanao or ng Caraga. But in terms of lindol po is wala po itong aking laman dun sa lindol. But maaari pong mag-cause yung effect niya ng uncomfort or mas mahihirapan po yung mga areas kung maapektuhan ng lindol doon po sa mga areas din ng mga tatamaan ni Bagyong Tino. But wala po itong connection doon sa pagkakaroon po ng lindol. Ma'am, pagdating ho ng lindol bukas, ng bagyo, direkta bang, kahit hindi direktang tatama sa Metro Manila, ay magkakaroon ho ba ng epekto to sa mga kaulanan dito sa ating Metro Manila? Ay magkakaroon ho ba ng baha, yung ulan? Paano ho ba yung sapagkat konting ulan na ho sa Metro Manila, dahil ho sa pinagnanakaw ho yung pondo, madali hong bumaha. Gaya po ng kanina po, no, kapag nga itong si Bagyong Tino tomorrow is nandito na sa area ng Northern Palawan, most likely hapon po yan ng bukas onwards. Posibleng yung trough or extension po nito yung magdudulot ng mga scattered na mga paglalat. Most likely po mga light to moderate yon, may maaring short period ng mga malalakas na pagulan, but kung directly po sa epekto ni Bagyong Tino ay hindi po maapektuhan yung Metro Manila or less likely po nakita natin. Idagdag ko lang na tama ang bagyo ay base sa pag-aaral ay walang connection kung ito ay makapag-trigger ng paglindol. But alam naman natin na ang Bulkan Kanlaon ay very active. In fact, kahapon ay nagkaroon ng mga pagsabog. So inasahan natin na malalakas na pag-ulan dahil ang Negros Occidental, Negros Island ay isa sa mga direktang tatamaan ng bagyo. So maaring mag-trigger ito ng lahar flow. So pinapayuhan natin ating mga kababayan, no? Lalo na sa mga kailogan, malapit doon sa Kanlaon na maghanda. Kasi isa ito sa mga hazards na maaring mangyari sa kanila.
dadaloy ang, of course, bababa ang lahar at alam naman natin na ito ay mainit, no, at mapangyayari. Salamat po. Alright, may iba pa pong katanungan. Mag-accommodate lang po tayo ng mga ilang tanong sa ating social media platforms. Mula po sa Facebook, Mary Rose Taglet, tanong lang po, makaka-epekto po ba ang bagyo sa Quezon Province? Sa ngayon po, no, nakita natin dito sa ating mga heavy rainfall warnings, most likely sa area po ng Quezon Province. Kung meron man po tayong mararanasan ay bugso po ng mga malalakas po na hangin. And nakita din po natin na for the area po nitong Quezon Province, most likely yung shear line po yung magdudulot ng mga pag-ulan. And na-expect natin medyo may kalakasan din po yung dalang pag-ulan ng shear line dito sa area ng Quezon. But for bagyong Tino po, unless yung maging mas mataas po yung track nito, is hindi po siya yung directly na makaapekto sa bahagi po ng Quezon. Maraming salamat, Miss Mary Grace. At isa pa pong katanungan mula po kay Loris Ann Almin Tayong. Same pa rin po ba ang landfall location? Siguro maganda ipaliwanag po yung sa cone of probability po siguro. In terms po ng landfall location ni Bagyong Tino, gaya po nitong, meron pa rin po tayong tinatawag na cone of confidence. So habang malayo pa po ito sa kalupaan, medyo malayo na lamang po, ay either nga po dito sa may sa southern portion ng Eastern Samar, dito sa Leyte or southern Leyte, or dito sa Dinagat Islands, yung nakikita po natin na possible na landfall area. And then yung mga susunod po na landfall points natin, magdidepende po sa kung saan siya yung initial landfall niya. Maaari pong mas tumaas pa or mas bumababa. But generally po, medyo, kung mapapansin po natin sa mga nakaraang track natin is medyo consistent po yung mga general na maapektuhan po ni Bagyong Tino. And again po, hindi lang po basta yung mga landfall areas yung kailangan nating bigyan ng pansin dahil nga malaki yung bagyo. So generally, lahat po na nabanggit natin na bahagi kanina, yung buong Visayas, yung Southern Luzon, maging yung ilang areas po ng Mindanao, yun po yung pinaka-directly maapektuhan ni Bagyong Tino. Kaya po mostly sana nakapaghanda po or paghahanda pa rin para sa ating mga kababayan. Thank you very much. May katanungan pa po ba dito? Wala na po. So last na nakikita ko po sa ating social media platform, patungkol po sa pagdagdag ng warning signal, bakit nagbago na ang panahon? Dati noong unang panahon ay signal numero 3 lang. Bakit ngayon may 4 na? Actually, may 5 pa ngayon. Hello, maraming salamat. So, sa ngayon, binago natin yung wind signal natin para makaagapay din sa mga wind signal ng mga karatig natin na bansa. So, sa ngayon, ginawa na nating signal hanggang wind signal number 5 dahil sa nakikita natin kasi ngayon na parang sabi nga, nag-iiba na nga yung panahon pero yung epekto mas dinagdagan pa natin at inilagay na natin yung mga ibang epekto na yun sa ibang level ng mga wind signal na nung una, sabi nga nung nagtanong, nung una ay hindi pa naman na nangyayari yung mga ganong klaseng epekto, yung iba. Maraming salamat, sir. At I guess wala na po tayong nakikitang mga katanungan. At para magbigay po ng huling mensahe and to formally close our press conference for the day, may we hear from our Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villafuerte II. Maraming salamat, Ms. Vivian, at maraming salamat din po again sa ating po mga kasamahan sa media sa pagpapaunlak po ng aming maikling imbitasyon sa inyo upang nasa ganon, alam ko kakabalik lang ng ilan sa bakasyon dahil nagundas. Subalit ito po naka-experience agad tayo ng unang bagyo sa buwan ng Nobyembre, pang-2 po sa taong ito. At of course, pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan kaugnay nga nito sapagkat maaari ito mag-landfall later, this evening or early morning
tomorrow. So, yung mga ganong critical times, sana po ay wag maging kampante ang ating mga kababayan at sana po ay makinig sa ating mga local chief executives, sa mga kasamahan natin, sa mga DRR officers, upang nang sa ganon ay maiwasan po natin ang sakuna, kaugnay nga ng inaasahan nating paglapit pa nitong bagyong si Tino. Bukod doon, of course, pinapaalalahanan din natin yung possibility ng storm surge doon sa mga areas, particularly sa Eastern Samar. Of course, yung mga local, yung mga nasa coastal communities doon, alam po nila kung saan ay hazardous ang kanilang lugar, particular sa storm surge or sa daluyong. Sana po ay maiwasan natin, no, or lumikas po tayo sa safe na lugar upang nang sa ganon ay hindi po maging cause ng trahedya ang paparating na bagyong itong si Tino sa kanilang mga lugar. Of course, yung mga daladalang ulan, no, ng bagyong si Tino ay kanina pinakita ng ating kasamahang forecaster. May hazard din itong kaakibat, yung malakas na ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha, ganoon din ang pagguho ng lupa. And bukod po sa kay Tino ay kanina binanggitin ng ating kasamahan, na kailangan mag-ingat din yung mga nasa area sa Northern Luzon, particularly sa Aurora, Quezon provinces, sapagkat yun namang shear line ay maaari ding magdulot ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. So, iba yung pag-iingat po again, no? At again, ang pakiusap po namin, iwasan po natin, no? At makinig po sana tayo doon sa ating mga local chief executive upang nasa ganon ay mapaghandaan ang badyang mga hazards nitong si severe tropical storm Tino na maaari nang maglandfall mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Maraming salamat po.